Ano ang spiritual na pakikipaglaban? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna yung mga partners natin na nakikiisa, sumusuporta dito sa ating channel. And update ko lang po kayo, for the last 28 days, ang views po natin ay 380,000. So, ang papuri sa Panginoon at salamat po sa inyong pakikiisa. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa principalities and power. Principalities and power. Patungkol po ito sa kampo ng kasamaan. Principalities and powers refer to ranks of demonic forces. So, kung sa mga anghel, merong mga archangels, may mga general, ganun rin sa mga diablo, no? Sa mga demonyo, meron silang ranking. Operating in spiritual realms, as seen in passages like Ephesians 6:12 and Colossians 2:15. These terms describe the organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. So yung kampo ni Satanas, ito po ay organized. Kumbaga, marunong silang magplano, marunong silang gumawa ng pakana. These forces are understood not as equals to God. Yun, salamat sa Panginoon kasi wala siyang kapantay. Etong mga kaaway ng Diyos ay, sobrang hina kung ikukumpara sa Diyos. They are not equals to God, but as created beings under His sovereign rule, even in their rebellion. Christ's victory at the cross disarmed these powers, and through union with Christ, believers share in His triumph. While they still wage war against the saints, their defeat is certain, and the believer stands firm by grace through faith, clothed in the armor of God. Salamat po sa Panginoon, no? Kasi kay Jesus meron tayong victory, may katagumpayan po tayo. Sabi po rito sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, even in this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita, na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong spiritual na kasamaan sa kalangitan. So, sinasabi ni Apostol Pablo na merong spiritual warfare, merong wrestling match, merong pakikipaglaban, merong digmaan na nangyayari dito sa mundo. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Jesus wages war against the demonic forces. So, nung unang panahon, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, si Adan, si Eva, ang may authority talaga si Adan. Ang problema, si Adan nagpatukso kay Satanas, kaya si Satanas na yung naghahari from the time na natukso si Eva at Adan. At lahat ng mga nations na nanggaling kay Eva at Adan, sila ay pinaghaharian. Kumbaga may mga nakatokang mga general, no? I can only imagine, nasabi ni Satan, o ikaw dyan sa Assyria, o ikaw dyan sa Persia, o ikaw dito sa mga iba't ibang mga tribo na to, hayaan nyo silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Satan yung naghahari. Now, nung dumating si Jesus Christ, nagsimula siyang magdeklara ng gera laban kay Satanas, laban sa diablo, laban sa mga demonyo, at sinasabi niya, akin lahat ng mga bansa, babawiin ko yan. Kaya po dito sa Matthew chapter 12, verse 28 to 30, pansinin niyo pong mabuti. "But if it is by the Spirit of God that I drive out demons," alam niyo po nung mga panahon na ito lang talaga yung nagsimula na merong isang phenomena na may nagpapalayas ng diablo at makapangyarihan, may authority. At sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nakikita niyo akong nagpapalayas ng diablo, yan ay katunayan na dumating na ang kaharian ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Bakit niya yung kaharian niya dinala niya rito sa lupa? Alam niyo po ang plano ng Diyos? Sakupin ang buong mundo ng kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. At yung mga kaharian ng lupa na nasa ilalim ng paghahari ng diablo ay mapasa ilalim sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan na tayong mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayong mga inilipat na
mula sa kaharian ng dilim patungo sa kaharian ng liwanag, kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So, meaning to say, nung pumunta ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, nagsimula na yung pagta-transfer. Dati yung mga nations, mga ethnic groups, lahat yan, sa ilalim ng authority ng Satanas. But this time, the new king has arrived. The real king, the true king, Jesus Christ has arrived with the kingdom of heaven. Yung kingdom of heaven, sasakupin yung mga kaharian ng lupa. So, Jesus wages war against the demonic forces. Dala-dala niya yung kaharian ng Diyos, sasakupin ang mundo. Kaya po rito sa verse 29, sabi rito, or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions? Unless he first ties up the strong man, then he can plunder his house. Dito po nilarawan ng Panginoong Hesukristo anong gagawin niya kay Satanas. Itatali niya si Satanas at yung tahanan ni Satanas, yung buong mundo, ay sisimulan niyang samsamin yung pagmamayari ni Satanas at magiging pagmamayari ni Kristo. Tayo po yun, mga mananampalataya. At ang Panginoong Hesukristo, sasamsamin niya lahat ng mga bansa at ilalagay niya sa kanyang kaharian. Kaya po merong Great Commission. Kaya po inutos ng Panginoong Hesukristo na go disciple the nations. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. I want all the nations back. Yan po ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Now, point number 2, demonic forces will not give up without a fight. Yung mga demonic forces po, hindi po sila mag-give up na lang. At sasabihin nila, okay, Jesus, sige, sa'yo na lahat ng mga bansa. Yung demonic forces, they will try to keep their authority over the nations. Their power, influence over the nations. Si Jesus, di papayag nun. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, all authority in heaven and on earth has been given to me. Walang authority si Satanas, walang authority yung mga diablo. They are rebels in my kingdom. Kailangan parusahan sila, no? Merong takdang panahon para parusahan sila. Lahat sila ay kailangan malupig. At lahat ng mga bansa na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan ay manumbalik. Kumbaga mapa sa ilalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, demonic forces will not give up without a fight. Kaya po sinasabi ng ating ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Kasi yung mga nations, yung mga ethnic groups, kahit yung mga kamag-anak natin na hindi nakakilala sa Panginoon, ano yan spiritual battle yan Pag nag-share ka ng gospel sa kanila, gospel po yung power natin, no? Yung gospel ng ating Panginoon Hesukristo. Pag nag-share ka ng gospel sa kanila, spiritual battle yan. Yung mga demons, they want to keep their people under their authority, under their power. Pero yung gospel, pag preach mo yan sa kanila at nakakilala sila sa Panginoon, automatic kay Kristo yan. And sabi dito ng Apostol Pablo, we do not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban talaga natin, hindi yung mga tao or hindi mga nakikita, kundi yung mga hindi nakikita, yung powers, spiritual powers behind the nations, mga unbelieving people. So, demonic forces will not give up without a fight. And point number 3, God provides armor for offense and defense. Kaya po dito sa Ephesians, makikita nyo po ito, mahaba pong talakayan ito, armor of God po ito. Pwede nating isa-isahin. And actually, meron na po akong post niyan. Ito, the armor of God. Type nyo lang po, Russell Ocampo, armor of God. Inisa-isa po natin yan sa mga devotions po natin. Marami po kayong matututunan kung isa-isahin nyo po ito. Now, balik po tayo rito. Ito pong armor of God, hindi po ito puro depensa. Ito po ay opensa din. Bakit? Kasi nung panahon ni Jesus Christ, si Satan at yung mga demons, sila yung naghahari talaga dito sa mundo. Pagdating ni Jesus, siya yung nasa offensive side. Si Satan yung nasa defensive side. At nung tinawag ng Panginoong Hesukristo yung mga disciples and eventually yung church, ang mandate, ang mandato ng Panginoong Hesukristo is to advance. Kaya tayo talaga yung nasa offensive side. Si Satan, mga demons, they are in the defensive side. Kaya nga po, pag pinag-aralan nyo itong mabuti, itong armor of God na ito, meron tong kalasag, merong breastplate, merong helmet, pero meron ding sandalyas para umabante yung ebanghelyo. At merong espada, ang salita ng Diyos. Kaya po, offensive to Offensive and defense. At binigyan po tayo ng full armor of God. Now, dumako po tayo sa application. Number 1, participate and never forget
that we are in a battle. Mag-participate po tayo. Nasa gera tayo. Marami po mga Kristiyano ay nandun lang sa couch at panood-nood, hawak ang cellphone, patingin-tingin ng prank, tawa ng tawa, walang ginawa kundi entertain yung sarili. Mga kapatid, yung iba nating kapatiran, umaabante. Ibinabahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng buhay nila. No, nag-umaabante, nag-a-advance ang kaharian ng Diyos. Maraming taong nakakilala sa pamagitan ng mensahe ng ebanghelyo at naililipat mula sa kaharian ng dyablo patungo sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang maraming mga Kristiyano ay nakalimutan na nasa gera tayo. And by the way, so yung ginamit po ni Apostol Pablo rito, we do not wrestle against flesh and blood. Wrestle po ang ginamit, wrestling match. Yung wrestling match po, parang ganito po yan. Close combat, hand to hand. Talagang wrestling, hindi nga malayuan, malapitan. Kaya po spiritual battle natin mga kapatid, malapitan yan. Hindi mo alam kung kumikilos ang kaaway sa buhay ng iyong pamilya, sa trabaho mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, lalo na maraming nanonood sa ating mga kapulisan, yung papasok ka pa lang sa opisina mo, sa departamento mo, spiritual warfare na yan. Kasi may influence dyan yung dyablo. Maraming demons dyan, no? Na ikaw bilang Christian, you have to wage war. You are in the spiritual warfare. Nakikipaglaban ka. So mga kapatid, kahit nasang lugar tayo, kahit nasang dako tayo, we are in a spiritual warfare. Kasi may demonic influence kahit saan lugar. Ngayon, ang influence natin, Christian influence. Impluwensya ng kaharian ng Diyos. Impluwensya ng Panginoong Jesucristo. Yun yung dala-dala natin. That's why we have to participate and never forget that we are in a battle. Dala-dala po natin dapat yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yan yung espada natin. At diyan natin nagagapi ang kalaban upang sila'y magpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Magpasailalim sa kaharian ni Kristo. Point number 2. Put on the full armor of God to fight and defend. Dito po sa verses natin na ito, no, yung full armor of God, kompleto po yan. At kapag sinuot po natin yan, dalawa po ang gagawin yan sa atin. Now, meron pong dalawang bagay ang gagawin sa atin ng armor of God. Una, defense. Bibigyan tayo ng depensa, panalag, para malabanan natin ang lahat ng mga tukso at pagpapabagsak ng dyablo sa atin. Pag binasa niyo po ito sa verse 11, sabi dito, merong devil schemes, merong mga trap, mga booby trap, mga pakana yung dyablo para pabagsakin tayo at hindi na natin maituloy yung laban. Pero meron tayong panangga at meron tayong espada. Meron tayong offense at meron tayong defense, meron tayong offense, panglaban. At tayo po dapat ay umaabante with the full armor of God. At pangatlo po, mga kapatid, pray relentlessly for God's advancing army. Hindi po tayo humihinto sa pananalangin para sa ating mga kapatiran na pinapangaral ang ebanghelyo. Kaya po pag binasa niyo itong Ephesians chapter 6, bandang huli po, verse 18. Sabi po rito, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pinapanalangin natin yung mga leaders natin sa church, pinagpapanalangin natin yung mga Bible study leaders natin, mga tatay, nanay, mga kapatiran natin na mga Kristiyano. We pray for them who are advancing the kingdom of God, at yung mga hindi naman nagpapagamit sa Panginoon, pinagpe-pray natin sila na magising sila sa katotohanan na we are in a battlefield. Nasa labanan tayo. Sabi ni Apostol Pablo, pray also for me, that whenever I speak, sa tuwing nagsasalita ako, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. It's all about the gospel. Sabi ni Apostol Pablo, I want to advance the gospel. Ipag-pray niyo ako. Verse 20, for which I am an ambassador in chains, pray that I may declare it fearlessly as I should. So ipinapangaral natin ang ebanghelyo upang lumaki ang kaharian ng Diyos dito sa lupa at lumiit ang kaharian ng dyablo dito sa lupa. Paano po natin ginagawa yon? Pinapangaral natin ang salita ng Diyos. So pray relentlessly for God's advancing army. Sama niyo rin po ako sa prayer. Now para po sa ating discussion, are you participating in our Lord's battle by advancing the gospel of the kingdom? Samahan niyo po ako sa panalangin. Almighty God, thank you that though we wrestle not against flesh and blood, we are not without defense. You have given us armor
authority, and assurance through Christ. Help me to walk in the confidence of your victory and to stand firm when spiritual battles come. Strengthen my discernment, sharpen my faith, and keep me grounded in truth. May I never forget that Christ has triumphed over every power and principality. In Jesus' victorious name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na partner natin, mga nakikiisa sa mga ginagawa natin araw-araw. Thank you very much po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.